Okay, mga Sunday Schooler, magdala po sa inyong room. Once again po, good morning. Tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po ay muli magkasama-sama, nagkakita-kita sa isang layunin para patuloy po natin piliin ng Panginoon sa ating po mga buhay. So, kunin na po natin ating mga Bibles. Sige po, buksan po natin dito sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, let's read verse 1 up to verse number 6. Sige po, madaya po ng ating ginagawa. Ipasahin po natin ang salita. Sa verse number 6 po ay sabay-sabay po tayo. Sige po, Hebrews chapter 11, let's read verse 1 and verse number 6. Verse number 1, sabi po na ba na sunod, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 2, tayo po begin. Verse number 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Verse number 4, begin. Verse number 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Verse number 6, sabay-sabay po tayo. Ready, begin? But without faith, it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Tayo lahat mo po. At tayo manalangin naman namin Diyos sa bila sa lahat. Kami pulor din na po puli pa nagpapasalamat sa mga awin na pinawin, awin namin na pakinggan. Nawa Lord, patuloy maalala po namin ang iyong dakilang pagmamahal sa buhay po ng bawat isa. Kaya naman po kami sa pamamagitan ng aming mga boses, mga tinig, ay patuloy maluwalhati at mataas po ang iyong banal na pangalan. Maraming po salamat Lord sa patuloy sa bawat isa na nandito. Nagdalangin ko po na kayo pong patuloy na pumagit na kumilos po sa amin sa mga salita po na namahayan. Kayo pong kumilos sa ating Banal Espiritu, bigay ng katalinuhan sa buhay po ng bawat isa. At nawa patuloy sa buhay po namin ang mga pinagdadaanan. Makita po namin ang aming pananampalataya ay talagang totoo sa inyo. Bless you po yung mga Sunday Schooler. Nawa sa kanilang umurang edad. Patuloy sila po mahubog sa kabanalan, mahubog sa paglilingkod sa inyo. At ang bawat isa po sa amin magpatuloy sa aming pong pananambahan. Kayo po makita, kayo po mataas. At ibang nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again, good morning. Kaya nagpapasalamat sa Diyos at kapag tayo din muli nagkakita-kita, nagkasama-sama sa isang layunin para patuloy po natin pulihin ang Panginoon po sa buhay po natin. So dito mga kapatid, sa ating pag-aaralan this morning, dito sa book of Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, ang buong chapter po ito mga kapatid, ang tawag po dito ay Heroes of Faith. So po, dito in-emphasize, anong klaseng pananampalataya meron dapat ang isang Kristiyano. Na po, na dapat mga kapatid, maunawaan natin yung word na faith. Ano po ba ang faith? Sabi po sa verse number 1. Verse number 1. Sabi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na po, ang pananampalataya, isa siyang substance sa mga hinaharap. Na po, sa mga sabihin natin, mga pag-asa sa buhay natin, na mga bagay na hindi natin nakikita. Na po, nasabi ng Panginoon, tingnan natin, ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung faith? Ano ba dapat tayo bilang isang mananampalataya? Ano dapat ang meron tayo? Na po, nasabi ng Diyos, kapatid, hindi man nakikita, sinasabi natin, hindi, nananampalataya ako sa Panginoon. Hindi natin nakikita yan, tama ba? Sinasabi lang natin. Pero ano yung ebidensya? Ano yung magpapatunay? Na po, so, kagaya po dito mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaralan, ito nga po, Reverating Faith. Na po, yung word is reverent. Kasi this na yung reverent. Reverating faith. Anong ibig sabihin ng reverent? Dapat parang ganito ito eh. Tapos ko na siyang, ulitin ko po ganito po yan. Pag sinabi natin reverating faith, kunwari ito, tinamaan ko siya. Hindi ko ba meron pa kayo narinig na tinig? Pero matagal ko na siya tinamaan, tama ba? Ano ibig sabihin? Nag-echo.
ibig sabihin mga kapatid, naramdaman siya. Nag-echo yung sounds. Na po, anong ibig sabihin na reverberating? Ito nga po, echoing sounds. Na po, nasabi na dito mga kapatid, ang gusto kong itakal natin this morning, ito nga, kumusta yung faith? Nararamdaman ba siya? Napapakinggan ba siya? May epekto ba ito, mga kapatid, sa buhay ng iba? No po, napapakita ba natin ang ating pananampalataya? No po, kaya in this book, mga kapatid, in Hebrews chapter 11, is all about faith. Pag naghagis kayo ng tubig, nung bata po kayo, napunta na po ba kayo sa mga sapa, ilog? Tapos anong ginagawa? Di ba naghahagis ka ng bato? No po, di ba kapag naghagis ka ng bato, anong mangyari doon sa tubig? Di ba yung tubig, kalmado? Pag naghagis ka ng bato, anong mangyari? Magkakaroon ng tinatawag na ripple effect. Tama ba? Yung bilog eh. No po, anong aalog? Di ba, payapa yung tubig? No po, dilagyan mo ng bato. No po, lumubog yung bato, nagkaroon ng tinatawag na ripple effect. Anong ibig sabihin nun? Naramdaman siya. Na po, ang gusto kong i-emphasize this morning mga kapatid, kumusta kaya yung faith natin? Nagsabi ng Panginoon, nararamdaman kaya yung faith natin? Na po, kaya sabi niya dito mga kapatid, sa buhay natin, ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala, nararamdaman kaya ng ibang tao? Nakikita kaya ito, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, dapat nakakapag-influence tayo ng iba, na hindi lang tayo. Dapat napapatunayan natin na ang ginagawa natin ay maganda. Bakit maganda? Kasi nakikita sa ating buhay. Na po, kaya dito mga kapatid, makikita natin yung bang mga ehemplo sa Biblia na sabi dito mga kapatid sa verse number 2, for by it elders obtain a good report. Nang dahil sa kanilang pananampalataya, alam niyo ba yung mga unang mananampalataya? Anong meron sila? Nagkaroon sila ng good report. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa kanilang paniniwala sa Panginoon. Dahil sa kanilang paglilingkod. Na po, kaya sabi sa verse number 3, through faith, we understand that the world were framed by the Word of God, so that the things which are seen are not made of things were to appear. So dito mga kapatid, pasilip ko natin. Nalalaman natin dahil sa pananampalataya, ang mundo, alam niyo ba ang mundo? Nabuo. Nabuo ang mundo dahil sa salita ng Diyos. Tama ba? Di ba yung creation, sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at dilim. Mag-separate yung day and night. Di ba? Magkaroon ng tubig. Di ba? Magkaroon ng sabihin natin mga hayop doon sa lupa. Di ba? Mga creatures, sea creatures doon sa dagat. Na po? So from that mga kapatid, nakita natin ng Diyos dahil sa pananampalataya, nabuo ang mundo. Nagkaroon ng mga bagay, sabi niya dito, so that things which are seen were not made of things which do appear. Yung pag yung mga nangyari ngayon, hindi lang ito mga katamisip. Na basta lang lumitaw. Hindi po mga kapatid, sapagkat may Diyos na lumala. May Diyos na lumikha. No po, paano nangyari yun? Dahil sa pananampalataya. Paano natin nalaman? Dahil tayo ay naniniwala sa Panginoon. At nakita natin ito sa salita ng Diyos. No po, kaya sabi dito mga kapatid, maraming mga mananampalataya no po, na ang kailangan natin gawin, no po, yung pag dapat nararamdaman ang iyong faith, nararamdaman ang iyong sinseridad, nararamdaman ang iyong pagkanta, nararamdaman mga kapatid ang iyong paglapit. Sa umaga po kaya nito tayo, nararamdaman kaya tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba mararamdaman kayo ng Panginoon? No po, dahil sa iyong pananampalataya. Ano sabi sa verse number 6? Verse number 6 is, but without faith, it is impossible to please Him. Kasi niyo po, kung wala ka daw pananampalataya, imposible na mapasaya ka yung Diyos. Sapagkat nasabi niya dito, ang sino man lalapit sa Panginoon, na dapat maghiwala siya, na siya ang Panginoon. At siya ang magbibigay ng reward sa mga tao na lumalapit sa Kanya. Na po, na sumasaliksik sa Panginoon. Na po, na gumagawa ng mga bagay-bagay para nga mapakita mo, mapatunayan mo ang iyong sarili sa Panginoon. Na po, kaya sabi ng Panginoon, kung walang faith, hindi mo mapapasaya ng Diyos. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ito nga yung lagi sinasabi, hindi lahat na nagsasamba, tama. Hindi lahat na nagsisimba, ang Diyos ay nasisiyahan. Sapagkat kami nagsisimba, walang faith. Ano? Wala sa kanyang kalooban ng kanyang paggawa. Napilitan. No po, kaya sabi ng Diyos, dapat kung lumalapit ka sa Panginoon, lakipan mo ng pananampalataya. Yes, maraming pangangailangan. Isn't it, minsan,
imbis na magsimba, naisipan natin magtrabaho. Tama ba? Kasi nakikita natin maraming pangangailangan, maraming gastusin. Imbis na magsimba, meron tayong gusto ibang gawin na iba. Pero anong kailangan gawin? Anong kailangan natin gawin, mga kapatid? Dapat hindi natin unahin ang mga bagay na yan. Bagamat kulang, bagamat may mga pangangailangan, bagamat maraming okasyon, ang kailangan natin gawin, ipakita muna natin na totoo tayo sa Diyos. Ipakita mo muna, mga kapatid, na willing kang maglingkod sa Kanya. Na Lord, magtitiwala ako sa iyo. Marami akong pangangailangan, pero alam ko, ikaw ang magbibigay ng katugunan. Amen? Yun ang nais ng Diyos eh. Sa buhay natin, mga kapatid, lagi natin tingnan, ang buhay natin, hindi tiyak. Pero sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, sapagkat may siguradong Diyos. May siguradong Panginoon na tutulong sa atin. Na kung nang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, na sa buhay natin, ito nga, ang iyong faith dapat nararamdaman. Kumusta ang iyong pananampalataya? Nararamdaman kaya ng Diyos? Kaya ngayon pamagat ng ating message, faith that reverberates. Diba? Like those instruments. Na po, kapag tinamaan siya, nararamdaman siya. Na po, may napapakinggan na sounds. Na po, like yung bato. Na po, nilagay mo sa tubig. Na po, may mararamdaman na alon. No? E tayo kaya, mga kapatid, ang tanong sa umaga po ito, nararamdaman ka kaya ng Diyos? Nararamdaman kaya ako ng Panginoon? Sa aking pagkanta, nakikita kaya ang katotohanan? Sa aking paglapit, nakikita kaya ng Diyos yung aking sinseridad na talagang lalapit ako, maglilingkod ako sa Kanya? No po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, nararamdaman ka kaya ng Diyos? It is a question sa buhay ng bawat isa kung ikaw ba ay nararamdaman ng Panginoon. Ano po sabi ng una, mga kapatid? The faith that trusts God deeply. Ang pananampalataya na talagang nagtitiwala sa Diyos ng malalim. Ano po? Inuulit, mga kapatid, a faith that trusts God deeply. Ano po? This trust is not just for ourselves, but becomes a testimony to others. When we trust God in tough times, it can inspire others to trust Him too. Ano po? Yung bang, gaano ka nagtitiwala sa Diyos? Malalim ba yung pagtitiwala mo sa Panginoon o mababaw lang? Na po, isinit, pero may mga pinagdadaanan, pagsubok karamdaman ng mga problema, na minsan para mawala ng pag-asa. Pero the question is this, mga kapatid, pinagkakatiwala mo ba yung buhay mo sa Diyos? Malalim ba yung pagtitiwala mo sa Panginoon? O mababaw lang? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat laliman natin ang ating pagtitiwala na dapat sa buhay natin, mga kapatid, yun nga, no po, kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, no po, sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng mga kabigatan, sa oras na minsan hindi natin naunawaan, pero tayo pa rin ay nagtitiwala sa Panginoon. Anong mangyayari? Mararamdaman tayo na ba? Yung nasa paligid natin, may inspire sila. Bakit? Kasi nga hindi ka humihinto na magtiwala sa Panginoon. Pagod na po ba kayo magtiwala sa Diyos? On. Nakita niyo po ba? Isinasabi ko nga, mga kapatid, ang buhay hindi kumpleto. Sometimes tuloy-tuloy yung pagsubok. Diba? Hindi lang sa'yo. No, yes, sometimes yung ikaw yung nakakaranas, okay lang eh. Pero kung mahal mo sa buhay yung nakakaranas, tama ba? Diba? Minsan sinasabi natin, dapat ako na lang. Kasi bakit? Nakakaawa, nahihirapan. No po, pero sabi ng Panginoon, kapatid, in spite sa mga pagsubok na yan, in spite sa mga nangyari yan, nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Po, kaya sabi po ng ating pinag-aralan this morning na kailangan patuloy tayo magtiwala sa Panginoon ng malalim. Anong ibig sabihin? Buong-buo dapat ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos. Po, magkaroon tayo ng positibong kaisipan. Lord, alam ko tutulungan mo ako. Lord, alam ko magbibigay ka ng kagalingan. Lord, alam ko magbibigay ka ng kasiyahan. Lord, alam ko, aayusin mo yung problema ko. Na po, hindi sa matter, mga kapatid, ano yung kaisipan na meron ka sa Panginoon? Na po, kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, faith that reverberates is a faith fully trusting God deeply. Na po, a faith that trusts God deeply. So sana, mga kapatid, habang tayo naglilingkod, habang tayo pumupulas, nagsisimba, mga kapatid, sana po lumalim ang ating pananampalataya. Huwag po tayo maging mababaw. Na po, ano pa, mga kapatid? A faith that acts. Ang pananampalataya, gumagawa. Na po, ina-act niya sa kanyang sarili. When we act on our faith,
creates a ripple effect, touching others' lives. Abraham's faith led him to obey God, and his action impacted generations. Diba? Kilala niyo ba si Abraham? Si Abraham, mga kapatid, tinutusan siya ng Panginoon na umalis. Doon sa kanyang lugar, doon sa kanyang comfort zone. Could you imagine ano po nangyari kay Abraham? Verse number 8 nga sis, verse number 8. Hebrews chapter 11, verse number 8. Ang sabi dyan mga kapatid, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Sabi niya doon, si Abraham tinawag siya. Tinawag ng Panginoon, umalis doon sa kanyang lugar. Doon sa kanyang comfort zone, sapagkat wala doon ng blessing. So ngayon, may direction ng Diyos sa kanya, sabi ng Panginoon, umalis ka dyan.